Meet Paws, the polydactyl cat. She has 3 extra toes on each forepaw and 3 extra on her back paws. 10 mga hindi pangkaraniwang animal mutations. Ang animal mutation ay tumutukoy sa pagbabago o pagkakaiba sa genetic code ng isang hayop na maaaring magresulta sa mga pagbabago sa kanilang pisikal na anyo, pag-uugali o iba pang katangian. Ang mga mutations ay maaaring mangyari ng natural sa pamamagitan ng mga pagkakamali sa DNA replication o dulot ng iba't ibang salik tulad ng exposure sa radiation, chemical o iba pang environmental factors. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga hindi pangkaraniwang mutations na nangyayari sa mga hayop. Kaya simulan na natin. Number 1. Polydactyly. Ang polydactyly sa mga pusa ay isang kondisyon kung saan ang pusa ay may dagdag na daliri sa kanilang mga paa. Karaniwan ang mga pusa ay may 5 daliri sa harap at 4 sa likod. Ngunit sa mga pusang may polydactyly ay maaari silang magkaroon ng 6 o higit pang daliri. Dahil sa kakaibang anyo ng kanilang mga paa, minsan tinatawag silang mitten cats o thumb cats. Ang dahilan ng polydactyly ay isang gene na namamana mula sa mga magulang ng pusa. Kung isa sa mga magulang ng pusa ay may ganitong kondisyon, malaki ang chance na mapasa ito sa kanilang mga anak. Bagaman kakaiba ang kanilang itsura, ay hindi ito isang sakit o kondisyon na kailangang gamutin. Normal at malusog ang mga pusang may polydactyly at nabubuhay sila tulad ng ibang pusa. Kaugnay din nito, may 2 pangunahing uri ng polydactyly. Una, ang preaxial polydactyly kung saan ang dagdag na daliri ay matatagpuan sa harap, malapit sa thumb ng pusa. Pangalawa, ang postaxial polydactyly kung saan ang dagdag na daliri ay matatagpuan sa likuran, malapit sa maliit na daliri ng pusa. Pareho itong hindi nagdudulot ng anumang malubhang problema at hindi naaapektuhan ang kanilang normal na kilos. Samantala, mas maraming polydactyl cats ang matatagpuan sa mga lugar malapit sa baybayin ng northeastern United States at Canada. Ang mga pusa na ito ay kilala rin bilang Hemingway cats dahil marami sa mga pusa ni Ernest Hemingway na isang kilalang manunulat ay may ganitong kondisyon. Hanggang ngayon sa kanyang tahanan sa Key West, Florida ay maraming pusa ang may dagdag na daliri. Ang mga pusa na ipinapanganak na may polydactyly ay maaring magkaroon ng 1 hanggang 8 dagdag na daliri. Ang mga dagdag na daliri ay kadalasang normal at nagagamit nila para sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat o paghawak ng mga bagay. Ngunit sa ilang pagkakataon, ang mga ito ay hindi nagagamit ng husto at maaaring magkaroon ng problema sa paglaki ng kuko. Dapat bigyan ng sapat na atensyon ang kanilang mga kuko upang maiwasan ang pananakit o infection. Number 2. Polycephaly. Ang polycephaly ay isang bihirang kondisyon kung saan ang isang hayop ay may 2 o higit pang ulo. Ang salitang polycephaly ay galing sa Greek word na poly na nangangahulugang marami at kephale na ibig sabihin ay ulo. Kahit nakakaiba at bihira itong makita ay nangyayari ang ganitong mutation sa iba't ibang hayop gaya ng ahas, isda, turtle at minsan pati sa mas malalaking hayop. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga hayop na may ganitong kondisyon ay madalas na hindi nabubuhay ng matagal dahil sa mga problemang dulot nito sa kanilang katawan. Pero paano nga ba nagkakaroon nito? Nangyayari ang polycephaly dahil sa problema sa pagbuo ng embryo habang nasa sinapupunan pa ang hayop. May 2 dahilan kung bakit nagkakaroon ng 2 ulo. Una, kapag nagsisimula sanang maging kambal ang embryo, ngunit hindi natapos ang paghahati, kaya nauuwi ito sa isang katawan na may 2 ulo. Pangalawa, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema sa pagdevelop ng katawan ng hayop, kaya nabubuo ang 2 ulo. Ang mga ito ay resulta ng genetic mutation o pagbabago sa genes ng hayop. Kaugnay nito, ang mga hayop na may 2 ulo ay kadalasang nahihirapan sa kanilang kondisyon. Dahil may 2 utak, ang bawat ulo ay may sariling kontrol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halimbawa, sa mga ahas na may 2 ulo, maaaring gustuhin ng isang ulo na kumain habang ang isa naman ay gustong pumunta sa ibang direksyon. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng kalituhan kung kaya't hirap silang kumilos o maghanap ng pagkain. Samantala, sa ibang kaso tulad ng turtle ay may mga pagkakataon na mas matagal ang buhay nila kung inaalagaan sila ng mga tao gaya ng sa mga zoo. Dahil hindi sila kasing aktibo tulad ng ibang hayop ay mas kaunti ang panganib na makaharap nila. Pero kahit na nasa pangangalaga sila ay may mga problema pa rin sa kanilang kalusugan dahil sa kakaibang kondisyon ng kanilang katawan. Madalas mahirap para sa mga hayop na may 2 ulo na mabuhay sa wild
Dahil sa kanilang kakaibang kalagayan ay hindi sila kasing bilis gumalaw o maghanap ng pagkain kumpara sa mga normal na hayop. Nahihirapan din sila na umiwas sa mga predator, kung kaya't nagiging mas madali silang biktimahin. Number 3. Melanism. Ang melanism ay isang uri ng mutation kung saan nagkakaroon ng labis na melanin ng isang hayop na nagbibigay ng itim o dark color sa kanilang balat, balahibo, buhok o kaliskis. Ang melanin ay isang pigment o kulay na natural na nasa katawan ng mga hayop. Kapag ang isang hayop ay may melanism, nagiging mas madilim ang kanilang hitsura kaysa sa karaniwang itsura ng kanilang kauri. Makikita ang melanism sa iba't ibang hayop tulad ng pusa, ibon, ahas at mga insekto. May dalawang uri ng melanism, ang industrial melanism at adaptive melanism. Ang industrial melanism ay isang uri ng mutation na nangyayari dahil sa pagbabago ng kapaligiran dulot ng polusyon. Halimbawa, noong Industrial Revolution sa England, ang mga peppered moth ay nagkaroon ng mas madilim na kulay dahil umitim din ang mga puno sa kanilang paligid. Dahil dito ay mas nakapagtago sila mula sa mga predator at mas tumagal ang kanilang buhay kumpara sa mga moth na may mas maputing kulay. Habang ang adaptive melanism naman ay nagaganap kapag ang pagiging maitim ng isang hayop ay nagbibigay ng kalamangan sa kanilang kaligtasan. Halimbawa, ang mga Black Panther ay mas epektibo sa pangangaso dahil sa kanilang itim na kulay, lalo na sa mga madilim at makakapal na kagubatan. Ang kanilang kulay ay nagbibigay ng magandang camouflage o pagtatago, kaya mas mahirap silang makita ng kanilang mga biktima at kalaban. Bukod sa pagtatago mula sa mga predator, ang melanism ay nakatutulong din sa ilang mga hayop sa pag-regulate ng init ng kanilang katawan. Halimbawa, ang mga ahas at butiki na may melanism ay mas mabilis maka-absorb ng init mula sa araw na nakatutulong sa kanila na manatiling mainit sa mas malamig na lugar. May mga pag-aaral din na nagsasabing maaring may koneksyon ng melanism sa proteksyon mula sa ilang sakit, pero kailangan pa ng mas maraming pag-aaral tungkol dito. Samantala, ang melanism ay dulot ng mutation sa ilang mga genes tulad ng MC1R gene. Kapag may pagbabago sa gene na ito ay nagiging sanhi ito ng labis na produksyon ng melanin, kaya nagiging mas madilim ang kulay ng hayop. Number 4. Ang pagkakalbo o pagkawala ng buhok sa mga hayop, partikular sa mga mammals, ay isang kondisyon na maaaring dulot ng mutation o pagbabago sa kanilang genes. Ang mga genes na ito ay may mahalagang papel sa paglago ng buhok, kung kaya't kung may problema sa mga ito ay maaaring hindi tumubo ng maayos o tuluyang mawala ang buhok. Bagamat pangkaraniwan ang pagkakalbo sa tao, ito ay bihira sa mga hayop at kadalasang bunga ng genetics o sakit. May mga hayop na ipinapanganak na kalbo dahil sa natural mutation sa kanilang genes. Halimbawa, may ilang uri ng daga na likas na walang buhok at sila ay ginagamit sa pag-aaral ng mga sakit na nauugnay sa pagkawala ng buhok ng tao gaya ng alopecia. May mga genes tulad ng FGF5 na responsable sa haba at tibay ng buhok. Kung magkaroon ng mutation o sira sa gene na ito, maaaring magdulot ito ng kakaibang paglago o pagkawala ng buhok sa mga hayop. Bukod sa mutation, ang pagkakalbo ay maaaring sanhi rin ng hormonal imbalance. Halimbawa, ang sobrang produksyon ng cortisol na tinatawag ding stress hormone ay maaaring magdulot ng pagkawala ng buhok. Isang halimbawa ng ganitong kondisyon ay ang Cushing's disease na nakikita sa ilang mga hayop. Gayun din, ang mga problema sa thyroid ay maaaring makaapekto sa paglago ng buhok, lalo na sa mga alagang hayop tulad ng mga aso. Maliban dito, ang mga infeksyon ay isa ring karaniwang dahilan ng pagkakalbo sa mga hayop. Ang mga parasites tulad ng mites, fleas at fungal infections gaya ng ringworm ay maaring magdulot ng pagnipis o pagkawala ng buhok at pati na rin ng pagkati ng balat. Sa ibang mga pagkakataon, ang kakulangan sa tamang nutrisyon tulad ng hindi sapat na zinc o biotin ay maaari ring maging sanhi ng pagkawala ng buhok sa mga hayop. Sa kabuuan, ang pagkakalbo sa mga hayop dahil sa mutation ay may iba't ibang sanhi mula sa genetics, hormonal imbalance, infection hanggang sa kakulangan sa nutrisyon. Ang pag-aaral tungkol dito ay mahalaga upang mas maintindihan hindi lamang ang kondisyon ng mga hayop kundi pati na rin ang mga kaugnay na kondisyon sa tao gaya ng mga sakit sa balat at buhok. Number 5. Cyclopia. Ang cyclopia ay isang bihirang kondisyon kung saan ipinapanganak ang isang hayop na may isang mata lamang, kadalasang nasa gitna ng noo. Nangyayari ito dahil sa problema sa pagbuo ng utak habang nasa sinapupunan. Sa mga normal na kaso, ang utak ng hayop ay nahahati sa dalawang bahagi. Ngunit sa mga may cyclopia, hindi ito nangyayari kaya nagre-resulta sa pagkakaroon ng iisang mata.
Isa sa mga pangunahing dahilan ng cyclopia ay ang problema sa sonic hedgehog gene na mahalaga sa tamang pagbuo ng utak at muka ng isang hayop. Kung hindi gumagana ng tama ang gene na ito ay hindi maayos ang paghahati ng utak at ito ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iisang mata. Bukod sa mga genetic na dahilan, ang ilang kemikal at lason mula sa kapaligiran ay maaaring magdulot ng cyclopia. Halimbawa, ang halaman na Veratrum californicum na matatagpuan sa ilang lugar sa Amerika ay naglalaman ng isang kemikal na tinatawag na cyclopamine. Kapag kinain ito ng isang buntis na hayop, ay maaring magkaroon ng cyclopia ang kanyang anak. Kadalasan, ang mga hayop na may cyclopia ay hindi nabubuhay ng matagal. Marami sa kanila ay ipinapanganak na patay o namamatay ilang oras o araw pagkatapos isilang. Hindi lang ang mata ang apektado, kundi pati na rin ang ibang mahalagang bahagi ng katawan tulad ng utak at baga, kung kaya't nagiging mahirap para sa kanila ang mabuhay. Ang cyclopia ay nakita na sa iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga pusa, tupa, baka, kambing at maging sa mga isda. Bagamat iba-iba ang epekto nito sa bawat hayop, ay palaging nagkakaroon ng iisang mata sa gitna ng noo. Sa mga tupa at baka, ang cyclopia ay kadalasang sanhi ng pagkain ng ina ng halamang Veratrum californicum habang buntis, lalo na sa unang bahagi ng pagbubuntis. Madalas ang cyclopia ay kasama ng iba pang seryosong problema sa katawan ng hayop gaya ng heart and lungs defect. Dahil dito, kahit na mabuhay ang hayop sa simula ay madalas silang mamatay dahil sa mga komplikasyon sa kanilang mga organs. Mahirap mabuhay ang hayop na may cyclopia maliban na lamang kung napakagaan ng epekto at walang iba pang bahagi ng katawan ang naapektuhan. Number 6. Albinism. Ang albinism ay isang kondisyon na dulot ng kakulangan o kawalan ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa balat, buhok at mata ng mga hayop. Dahil dito, ang mga hayop na may albinism ay nagiging puti o maputla ang hitsura. Hindi lamang sa mga tao nangyayari ang albinism kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng hayop tulad ng ibon, isda, mamal at reptiles. Ano nga ba ang sanhi ng albinism? Ang albinism ay sanhi ng mutation o pagbabago sa genes na responsable sa paggawa ng melanin. Kapag may mali sa mga gene na ito ay hindi nakakagawa ng sapat na melanin ang katawan ng hayop, kung kaya't nagiging puti ang balat at buhok nito. Ang isa sa pinakakaraniwang apektadong gene ay ang tyrosinase gene na mahalaga sa production ng melanin. Ang albinism ay namamana mula sa mga magulang at kailangan na pareho silang may taglay na mutation upang magkaroon ng albinism ang kanilang anak. Samantala, ang mga hayop na may albinism ay kadalasang may puting balahibo o balat at mapulang mata. Dahil walang melanin sa kanilang mata, ay wala itong sapat na proteksyon mula sa maliwanag na ilaw, kung kaya't nagiging sensitive sila sa pagsikat ng araw. Ang mapupulang mata ng mga albino ay dahil sa kakulangan ng pigment, kung kaya't nakikita ang mga ugat sa loob ng mata. Maraming hayop na may albinism ay may problema rin sa paningin dahil hindi normal ang pagkabuo ng kanilang mata. Gayun din naman, ang albinism ay nagdudulot ng maraming hamon para sa kaligtasan ng mga wild animals. Dahil maputi ang kanilang balat o balahibo, ay madali silang makita ng mga mandaragit. Mas nagiging vulnerable sila sa mga kaaway dahil hindi sila nakakapagtago ng mabuti. Bukod dito, ang mga hayop na albino ay mas madaling magkasakit sa balat dahil sa kakulangan ng proteksyon mula sa melanin. Ang ilan ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng skin cancer. Ngunit sa kabila nito ay may mga hayop na nakakasurvive sa pamamagitan ng pagtira sa mga lugar na hindi gaanong mainit o kung saan mas kaunti ang mga predator. Sa katunayan, ang albinism ay makikita sa maraming uri ng hayop. Halimbawa, ang mga albino crocodile ay may maputing balat at mapulang mata. Kadalasan silang naghahanap ng shades para maprotektahan ang kanilang sarili mula sa araw. Number 7. Giantism. Ang giantism ay isang kondisyon kung saan ang isang hayop ay lumalaki ng mas malaki kaysa karaniwang sukat ng kanyang uri. Nangyayari ito dahil sa sobrang production ng growth hormone na isang chemical na nagpapalaki sa katawan. Kapag sobra ang hormone na ito, ang mga buto at laman ng hayop ay patuloy na lumalaki, kung kaya't nagiging mas malaki ito kaysa sa normal. Maliban sa sobrang hormones, ang giantism ay maaaring dulot din ng mga pagbabago sa gene ng hayop. Ang mga gene ay parang plano ng katawan na nagsasabi kung paano ito dapat lumaki. Kapag may pagbabago o problema sa mga gene, ay nawawala ang tamang kontrol sa paglaki ng katawan, kung kaya't sobrang lumalaki ang hayop. Samantala, ang isang magandang halimbawa ng giantism ay ang mga dinosaur na nabuhay noong sinaunang panahon.
Kilala sila sa kanilang napakalaking sukat na mas malaki kaysa sa mga hayop ngayon. Sa kasalukuyan ay may mga hayop pa rin na nakakaranas ng giantism pero bihirang mangyari ito. Karaniwan, ang mga hayop na may gigantism ay nahihirapang mabuhay sa kalikasan dahil mas mabagal silang kumilos at mas mahirap maghanap ng pagkain o tumakas sa mga mandaragit. Gayun din naman, ang sobrang laki ng katawan ay may masamang epekto sa kalusugan ng mga hayop na may giantism. Ang kanilang mga buto at puso ay nahihirapan dahil sa bigat ng kanilang katawan, kung kaya't madalas silang nagkakaroon ng mga sakit o complications. Bukod dito ay mas maikli rin ang buhay ng mga hayop na ito dahil hindi nakakayanan ng kanilang katawan ang sobrang laki. Halimbawa, ang mga hayop tulad ng elepante at blue whale ay likas na malalaki. Ngunit kung ang isang hayop na normal na maliit gaya ng isang isda o reptiles ay lumaki ng sobra sa karaniwan, ay maituturing ito na giantism. Sa kalikasan ay bihira ang ganitong mga kaso dahil nahihirapan silang makaligtas at makahanap ng pagkain. Sa kabila nito, ang pag-aaral ng giantism ay mahalaga dahil tinutulungan nitong maunawaan ng mga scientists ang mga epekto ng mutation sa paglaki at sa kalusugan ng mga hayop. Number 8. Hermaphroditism. Ang hermaphroditism ay isang kondisyon kung saan ang isang hayop ay may kakayahang magtaglay ng parehong male at female reproductive organs. Ibig sabihin ay kaya nitong magparami bilang lalaki o babae, depende sa sitwasyon. Samantala may dalawang pangunahing uri ng hermaphroditism sa mga hayop, ang simultaneous hermaphroditism at sequential hermaphroditism. Sa simultaneous hermaphroditism, ang hayop ay may parehong male at female reproductive organs sa parehong oras. Kaya nitong magparami bilang lalaki o babae kahit walang kapareha. Halimbawa ng ganitong hayop ay mga bulate at snails. Sa ganitong kalagayan ay mas madali para sa mga hayop na mabuhay at magparami kahit kakaunti ang mga posibleng kapareha sa kanilang paligid. Habang sa sequential hermaphroditism naman ay nagsisimula ang hayop bilang isang kasarian at nagiging ibang kasarian sa ibang bahagi ng kanyang buhay. May dalawang uri nito, ang protandry kung saan nagsisimula bilang lalaki at nagiging babae gaya ng clownfish, at ang protogeny kung saan nagsisimula bilang babae at nagiging lalaki tulad ng ilang uri ng isda gaya ng rase. Kaugnay pa nito, ang hermaphroditism ay malaking tulong sa mga hayop na nabubuhay sa mga lugar na kakaunti ang kapareha sa pamamagitan ng kakayahang magpalit ng kasarian o magparami gamit ang parehong reproductive organs ay nasisiguro nilang magpapatuloy ang kanilang lahi. Nagiging flexible rin sila sa harap ng mga hamon sa kapaligiran, tulad ng kakulangan sa mga kapareha o mga biglaang pagbabago sa mga kondisyon ng kanilang tirahan. Gayun din naman ay maaaring magmula ang hermaphroditism sa genetic o mga epekto ng kapaligiran. Sa ilang mga hayop ay nagiging hermaphroditic sila dahil sa kakulangan ng mga kapareha o dahil sa pagbabago ng kondisyon ng kanilang tirahan. Isa sa mga kilalang halimbawa ng hermaphroditism ay ang clownfish. Ang mga clownfish ay may kakayahang magpalit ng kasarian depende sa pangangailangan ng grupo. Halimbawa, kapag namatay ang pinuno nilang babae, ang pinakamalaking lalaki sa grupo ang magiging babae upang magpatuloy ang balanse ng pagpaparami. Ang kakayahang ito ay mahalaga upang patuloy silang magparami at masiguro ang survival ng kanilang uri. Number 9. Heterochromia. Ang heterochromia ay isang kondisyon kung saan ang hayop ay may magkakaibang kulay ng mga mata. Maaring ang isang mata ay may isang kulay at ang kabila ay may ibang kulay, o di kaya ay may dalawang kulay sa isang mata. Karaniwang nakikita ito sa mga hayop tulad ng mga aso, pusa at kabayo. Ang pagkakaiba ng kulay ng mata ay dahil sa hindi pantay na production ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, buhok at balat. Samantala may tatlong uri ng heterochromia na makikita sa mga hayop. Una, ang complete heterochromia na kung saan ang bawat mata ay magkaiba ang kulay. Halimbawa, ang isang mata ay blue habang ang kabila ay kayumanggi. Madalas itong makita sa mga aso tulad ng Siberian Husky at Australian Shepherd. Pangalawa, ang sectoral heterochromia kung saan ang isang mata ay may bahagi na ibang kulay kumpara sa natitirang bahagi ng mata. Makikita ito sa ilang pusa at kabayo. Pangatlo, ang central heterochromia kung saan ay may ibang kulay sa paligid ng pupil na unti-unting nagbabago habang papalayo mula sa gitna ng mata. Kaugnay pa nito, ang heterochromia ay kadalasang sanhi ng genetic mutation o pagbabago sa mga genes ng hayop. Mas karaniwan ito sa mga hayop na may puting balahibo o may mga espesyal na pattern sa kanilang balahibo, tulad ng mga asong may Merle gene. Halimbawa,
Ang mga aso na may puting balahibo ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng magkakaibang kulay ng mata. Minsan, ang heterochromia ay maaaring magmula sa pinsala o sakit sa mata. Halimbawa, maaaring magbago ang kulay ng mata ng hayop dahil sa mga kondisyon tulad ng glaucoma o iritis na nagdudulot ng pagkamaga sa mata. Sa mga kabayo ay maaaring sanhi ito ng uveitis, isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at pagbabago sa kulay ng mata. Sa ilang kultura, ang mga hayop na may magkakaibang kulay ng mata ay itinuturing na espesyal o maswerte. Halimbawa, sa ilang lugar ay pinaniniwalaan na ang mga pusa na may magkakaibang kulay ng mata ay nagbibigay ng proteksyon laban sa malas o masasamang espiritu. May mga paniniwala rin na ang mga hayop na may ganitong kondisyon ay may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Number 10. Fluorescent. Ang fluorescent animal ay mga hayop na naglalabas ng liwanag o nagiging maliwanag kapag tinamaan ng ultraviolet na ilaw. Resulta ito ng pagbabago sa kanilang DNA o genes kung saan idinadagdag ang mga partikular na proteins upang maglabas sila ng liwanag. Ang proseso na ito ay tinatawag na genetic modification. Ginagamit ang mga ganitong hayop sa mga scientific studies para mas maintindihan kung paano gumagana ang mga cells at iba pang bahagi ng katawan. Samantala, isa sa mga halimbawa nito ay ang zebrafish na isang uri ng isda na madalas gamitin sa mga experiments. Nilalagyan ng mga scientists ang zebrafish ng green fluorescent protein na nagmula sa jellyfish. Kapag natamaan ng UV light ang zebrafish ay nagiging maliwanag ito kung kaya't nagiging mas madali para sa mga eksperto na pag-aralan ang mga pagbabago sa loob ng katawan ng isda tulad ng pag-usbong ng sakit o cancer. Gayun din ay maraming benepisyo ang paggamit ng fluorescent na hayop sa iba't ibang larangan ng science. Sa biomedicine ay ginagamit ito para makita kung paano kumikilos ang mga cells ng katawan o kung paano nakakaapekto ang mga medisina sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halimbawa ay makikita ng mga doktor kung paano kumakalat ang sakit o kung paano bumabawi ang katawan sa sakit. Sa environmental research naman ay ginagamit ang mga fluorescent na hayop para subaybayan ang paggalaw ng mga hayop sa kalikasan o para malaman kung paano nakakaapekto ang polusyon sa kanilang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo ay may mga alalahanin tungkol sa paggamit nito. Sinasabi ng ilan na ang pagbabago sa natural na anyo ng mga hayop ay maaaring magdulot ng stress o masamang epekto sa kanilang kalusugan. Maaari ring itong magdulot ng mga problema kapag ang mga binagong hayop ay napakawalan sa kalikasan dahil hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nito sa ecosystem. Subalit, maraming mga scientist ang naniniwala na ang paggamit ng fluorescent animals ay isang mahalagang hakbang para sa pag-unlad ng science. Nakakatulong din ito na mas maintindihan natin ang katawan ng hayop, ang mga sakit at ang mga natural na proseso ng buhay.